Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin, ang bibingkang pinipig. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng bibingka pinipig, gagamit po tayo ng 5 cups na pinipig. Ito po, syempre, nabibili lang yan sa mga grocery, palengke. 2 cups na pangalawang piga ng gata. 1 1/4 cup na white sugar. 3 cups na coconut milk o unang piga ng gata. Para naman po sa ating pang-toppings, gagamit po tayo ng 1 cup brown sugar, half cup na coconut milk o pangalawang piga ng gata, at syempre po gagamit tayo ng kakang gata ng 1 cup and a half. Okay, umpisahan po muna natin yung pagbababad ng ating pinipig. Ngayon, lalagyan ko po ito ng 2 cups para po ating ipangbabad. Ayan. Haluin lang po natin hanggang sa makoating lahat yung ating pinipig. Ayan. Ang bango-bango agad. Ayan. Ngayon po, haba pong ating ibinababad itong ating pinipig flakes, uumpisahan na po natin yung paggawa ng syrup o pang-coating sa ibabaw ng ating pinipig na bibingkang pinipig. Okay? Okay, ngayon, umpisahan na po natin yung paggawa ng ating pang-toppings. Ayan, ika-caramelize lang po natin to sa mahinang apoy. Okay, hintayin lang po nating mag-caramelize. Ayan, ngayon po, tunaw na po at nag-caramelize na po. Ilalagay na po natin itong ating half cup na pangalawang gata. Ayan, ganyan po talaga yan, magbubuo-buo. Pero, huwag po kayong mag-alala at iyan po ay matutunaw ulit. Ayan, maganda po kasi pag ginaganito, mas maganda po yung kinalalabasan ng ating pang-topping sa ating pinipig, bibingka pinipig. Hintayin lang po nating matunaw bago natin ilagay yung yung coconut cream. Ayan, ganyan lang po. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa matunaw ulit yung namuong sugar. Ganyan lang po. Ayan, nagpalit po ako ng panghalot. Masyadong malambot yung aking spatula. Inuulit ko lang po, sa mahinang apoy lang po itong ating pagkakaramelize. Ayan, hintayin lang po nating matunaw lahat bago natin ilagay yung coconut cream. Okay. Ayan, tingnan nyo po, di po ba? Tunaw na ulit lahat yung ating sugar. Ngayon po, ilalagay na po natin tong ating unang piga ng gata. Kung napansin nyo po, may buo-buo sa aking kakang gata kasi po ay galing sa freezer. Medyo po ilakas na natin yung apoy. Ayan. Ayan, nilakasan ko na po yung apoy dahil medyo marami na po itong liquid. Ayan, hintayin lang po natin lumapot.
At okay na po iyon. Ipakikita ko po sa inyo kung gaano ang dapat na lapot. Ayan. Pagka po ganitong malapot na, nakita yung nagmamantika na po yung gilid, para na po siyang condense. Ayan, okay na po ito. Ready na po ito. Dahil mamaya po lalapot pa yan. Okay? Tabi po muna natin at mag-uumpisa na po tayo ng pagpapakunat ng pinipig. Okay, ngayon, umpisahan na po natin yung pagpapakunat ng ating pinipig. Lagay po natin itong 1 cup and a half na kakang gata. Ang sugar. Yung pong tamis, nakasalalay po sa inyo yon kung gaano katamis yung gusto nyo. Pero syempre po dessert, talaga pong matamis eh. Okay, tunawin lang po natin yung sugar bago natin ilagay yung ating pinipig. Ngayon po, maglalagay po ako ng food color na green. Optional lang po ito. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman, pwede rin po. Yan. Ayan. Lagay na po natin itong ating pinipig. Ay, sorry. Ayan, ngayon po, umpisahan na po nating pakunatin. Ayan, hindi po natin titigilan to ng halo hanggang sa kumunat. Para lang po tayong gumawa ng biko, malagkit. Ayan, halo-halo lang. Ayan, pagka po ganitong nakikita natin na meron pa po siyang liquid o yung ating coconut cream, nasa high heat po yung ating apoy. Ngayon, pagka po medyo tuyo na siya at patungo na po sa pagkunat, ilalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy. At tuloy lang po sa pagpapakunat. Okay. Ayan. Pagka po ganitong kakunat na, ayan, nakunat na po, kung makikita nyo, okay na po ito. Papatayin ko na po yung kalan at ready to bake na po ito. Ayan, heto na po yung ating molder. Napakakunat po talaga ng ating pinipig. Ayan, kung wala po kayong dahon, pwede po yung yung parchment paper. Pwede po iyon. Ayan. Ayan, habang nga po palang nag-aayos na ako nitong ating bibingka, nag-preheat na po ako sa ating oven ng 150 Celsius. Ayan. Okay, ngayon po, lagyan na po natin ng toppings. Ayan. Ganyan lang po, ipaplat lang po natin. Ngayon po, heto na po, ready na po ito para atin na pong i-bake. Inuulit ko po, i-bake po natin to sa init na 150 degrees Celsius at i-bake po natin to ng 20 to 25 minutes hanggang makita natin nagbabrown na po yung ibabaw. Okay, at yung pong init sa ibabaw lang po ng ating oven. Okay.
Kung napansin nyo po, yung pong aking rack ay nasa ibabaw. Talaga pong itinaas ko para mabilis pong mag-brown. Okay, babalikan po natin yan after 20 to 25 minutes. Okay, after 20 minutes po ng pagbe-bake, medyo po kami na-excite. Natanggal po agad namin sa molder. Ayan po, oh. Sa sobrang kunat, medyo po talaga mainit pa, kaya medyo dumudulas po sa dahon. Hindi po gaanong napalamig. Pero okay na din po at magtitikiman na po tayo. Ngayon po, tikiman na po tayo. Talaga pong masarap, yummy. Yung pong tamis, okay na okay lang po. Para po sa akin talagang yung tamis balancing lang po talaga lahat. O paano po? Gawin nyo na po ito. Talaga namang masisiyahan kayo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Babus!